Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 46 ng Stolen Life. Sabi nga ni Fake Para, maraming salamat mamita at dinalaw niyo ko rito sa presinto. Napakawalang yamo talaga. Pinatay mo ang apo kong si Vince kapag nakikita ko ang pagmumukha mo. Naalala ko ang ginawa mong kahayupan sa kanya. At pati rin si Lucy hindi mo rin pinalagpas. Mamita, wala ho akong ginagawang masama kay Lucy. Pinatay mo ang kaluluwa niya. Buhay po ang kaluluwa ni Lucy. Walang iba kundi ako ang nasa harapan ninyo. Buhay po si Lucy. Mamita, sabi ni Mamita hindi ako naniniwala, sinapian mo ang katawan niya. Nagulat si Lucy na alam niya na, sabi niya, Mamita, naalala niyo ba? Nagkita tayo noon, yung unang pagtatagpo natin sa may presinto. Nireport ko sa mga pulis na nakita ko si Darius na humihingi ng tulong doon sa isang site, tagong site yun na kung saan sugatan siya. Ngayon sabi naman ni Fake Lucy, at ano naman ang sasabihin ni Mamita kay Darius kung sakaling magkausap sila? Syempre ano pa nga ba, para i-booking ka. Sa tingin mo ba, Nay, magagawa yun ni Darius na maniwala doon sa matandang aso na yun? Syempre magdadahilan ako, kakausapin ko si Darius para magpalusot. Ako lang naman ang pinaniniwalaan niya. Alam mo, Nay, buisit talaga yung matandang aso na yan sa kanyang spirit guide na yan. Alam mo, kung kaya kong makipagpalitan ng kaluluwa kay Lucy, dahil nga sa libro ni tatay, nagawa natin yun, di ba? Panigurado kung kaya rin yung gawin ng spirit guide na yun para pabalikin kami sa aming katawan. O nga no, ba't hindi ko kagad naisip yon, sabi ni Fake Lucy. Ay naku, Nay, ako lamang ang nakaisip niyan. Kaya sa pagkakataong ito, kinakailangan talaga mapaniwala ko si Darius at kailangan malayo na kami ng tuluyan dyan sa matandang yan. Kukumbinsihin ko siya na magpakalayo-layo na kami para hindi niya na kami guluhin. Lilipat na kami ng iba pang tahanan. Tapos sabi ni Mamita, hindi ako naniniwala. Nabanggit na rin sa'yo ni Vince yan na nagkita nga tayo kay ni Lucy doon sa presinto. Mamita, ako po ito si Lucy. Maniwala ho kayo sa akin. Ito pa ho, meron pa po akong ikukwento sa inyo na tayong dalawa lamang nakakaalam. Kayo mismo ang nagkumbinsi sa akin na tawagin ko kayong Mamita. Hindi, si Para mismo. Hindi po Mamita kayo ho. Yung araw na pinunan niyo ho ako dahil nagdidilig ako ng mga halaman at kinakausap ko, sabi niyo sa akin bakit kailangan ko pang kausapin ng mga halaman. Tapos sabi ko sa inyo, mas maigi na ho yung kinakausap ko sila kaysa naman po yun may problema ako. Ngayon, bigla ho kayo natapilok, tapos tinulungan ko kayo, pinaupo ko po muna kayo katulong si Isaac. Tapos nagpasalamat ako sa inyo ng sobra-sobra dahil sa inyo, ginagabayan ninyo si Darius. Pinalaki niyo siya ng isang mabuting tao, kaya naging mapagmahal siyang asawa. Kaya minahal niya ako ng buo at tinanggap niyo rin ako sa buhay niyo. Simula nun, kayo mismo nagkumbinsi sa akin na magmula sa araw na to, tatawagin mo na ako Mamita, hindi na tita. So nalaman na nga ni Mamita, naku Lucy, ikaw nga talaga yan. I'm really sorry. Hindi ko sukat akalain na ito magiging kapalaran mo. Hindi mo dapat to dinadana, sabi ni Mamita. Umiiyak na sila. Sabi ni Lucy, maraming salamat Mamita at naniniwala na kayo sa akin. Maraming salamat po talaga, sabi ni Mamita. Nalulungkot ako sa sinapit mo. Ikaw ang nagbabayad sa kasalanang hindi mo ginawa. Napakasama talaga ng Para na yan. Demonyo talaga siya. I'm very sorry, sabi ni Lucy. Tanging si Joyce lang po ang unang-unang nakakaalam na sikreto ko. Ngayon po, kayo na, dalawa na ho kayo naniniwala sa akin. Naalala ni Mamita yung araw mismo na kinumbinsi siya ni Joyce. Sabi niya, Mamita, may nabanggit ho kayo sa akin na meron daw kayong nasabihin sa akin tungkol kay Para, tungkol sa pagbabago niya. Ngayon sabi ni Mamita, dapat pala sinabi ko na lahat ng yun kay Joyce noon pa. Okay lang ho Mamita, kasi kahit naman po sabihin nyo hindi pa rin ho kayo maniniwala kahit sabihin din ni Joyce yung tungkol sa pagkatao ko. Ngayon ang importante, alam niyo na po ang katotohanan na ako po si Lucy. Hindi ko talaga kung paano to nangyari. Basta ang naalala ko, dinakip ako noon ni na Auntie Belen. Tapos nagising na lamang ako na nagkapalit na ho kami ng katauhan. Nandito na po ako sa katawan ni Para.
kailangan niyo po itong ipaalam agad kay Darius. Kaya mo tatawagan ko siya ngayon, iha. Ngayon, sabi ni Darius, Mamita, I'm on the way na sa bahay. Pauwi na ako, nasa biyahe ako. Ngayon, ito namang si Fake Lucy, pinuntahan si Manang Bering. Manang Bering, meron pa ho ba kayong contact number ng spirit guide o yun lang po talaga? Saka ano nga ho bang pangalan nun? Si Apo Berta ho, Apo Berta. Meron ho ba kayong iba pang numero? Wala ho Ba't nyo ho ba gustong kunin? Di ba ho ayaw nyo na po siyang kausapin? Ay naku Manang Bering, binabayaran kayo dito para sumunod sa mga pinag-utos namin, hindi yung makipagmarites. Sabi niya Ngayon sabi naman ni Darius, Mamita, ano ho ba yung nangyari na patawag kayo? Mamita, nalobat, kaya nangyari nag-charge siya sa cellphone, namatay na Ngayon sabi ni Fake Para, ano ho ba nangyari? Ba't po naputol ng tawag? Hindi ho kaya wala pong signal o kaya nalobat? Siguro nga iha. Paano iha? Kailangan ko na agad umuwi. Kailangan ko itong ibalita kay Darius. Panigurado papauwi na rin yung sa bahay. Huwag ka mag-alala. Ipapaalam ko agad to sa kanya. Sa kanya agad ako makikipagkita. Maraming salamat po talaga Mamita at naniniwala na kayo sa akin. Sabi ni Mamita nalulungkot ako sa sinapit mo Lucy. Hindi ko akalain na ganyan na magiging kahinatnan ng kapalaran mo. I'm really sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Talagang humingi ng tawad si Mamita hinawak niya na mahigpit yung mga kamay ni Lucy at hinawakan ng mukha niya, ulo niya. Ngayon sabi naman ni Fake Lucy, Manang Bering, ba't ho ba maaga kayo nagluto? Nag-text po sa akin si Mamita, sabi niya maaga daw ho ako magluto kasi doon daw po siya kakain sa inyo. Napaisip si Fake Lucy, sabi niya may binabalak ang matanda. Gusto niya makipagsabayang kumain kami ng tanghalian. Pagkatapos, kakatagpo niya si Darius at meron talaga siyang sasabihin. Ngayon ito namang si Manang Bering nag-aabang. Pinuntahan siya ni Isaac at meron dalang parcel. Galing pala yung kay Manang Bering, sabi niya, oo galing to sa anak ko, in-order niya Tapos pinadala niya sa akin. Manang, ba't ba ganyan ang itsura ng mukha nyo? Kasi pinag-initan na naman ako ni Ma'am Lucy. Hindi pa rin tapos yung issue nila tungkol kay Apo Berta. Ba't kaya hindi nyo tawagan si Apo Berta para malaman nyo ang totoo? Oo nga Sige tawagan ko. Manang? Hindi ho ba sinasagot? Baka ho kasi nakikipag-usap pa sa mga espiritu at ATM. Sabi niya, anong ATM at the moment? Ako dyan ka na nga, sabi ni Manang Bering. Ngayon eto na. Mamita, ba't nyo hinahanap si Darius? Nasa biyahe pa lang ho siya. Papauwi pa lang ho yun. Ba't nyo ho ba siya hinahanap? Kasi meron akong importante na sabihin sa kanya na kaming dalawa lamang ang pwede mag-usap. Mamita, pwede nyo naman sabihin sa akin kasi parte naman ako ng pamilya. Nagkakaroon naman kami ng tiwala ni Darius Hindi naman ho kami nagtatago ng lihim sa isa't isa. Oo, si Darius maaari. Pero ikaw, oo. Mamita, ano ho bang problema nyo? Huwag ka nang magkaila. Sabi ni Para Fake Lucy. Sabihin yun na kasi ang totoo. Tanda. Bitawan mo ko Para. Nasasaktan ako. Huwag ka nang magkaila Para. Alam kong ikaw yan. Ngayon sabi ni Para Mamita, nilalagnat ho ba kayo? Ano ba pumasok sa isipan ninyo at tinawag nyo akong Para? Sabi ni Mamita napakawalang niya mo talaga. Pinatay mo ang apo ko. Pagkatapos inagaw mo ang buhay ni Lucy. Para Para pagbayaran niya mga kasalanang ginawa mo. Siya ang magdudusa tapos ikaw kapiling namin. Niloko mo kami. Pinaikot mo kami lahat. Lalong-lalo na si Darius. Sinungaling ka. Napakawalang niya mo talaga. Pinaikot mo kami. Kaya wag ka na magkaila. Ikaw si Para. Kaya mananagot ka. Dapat ikaw ay makulong. Dapat pagbayaran mo ang krimen na ginawa mo sa apo ko. Kailangan umalaman ni Darius. Kailangan tawagan ko siya. Sabi naman ni Para akin na yan. Nagagawa na sila ng cellphone. Hindi ka makakapagsumbong kay Darius. Binabasos niya na si Mamita Tinatawag niya ng tanda. Kasi sabi kasi ni Mamita, kailangan kong malaman ni Darius, tatawagan ko siya. Tatapusin ko na ang kasamaan mo. Sasabihin ko ang lahat tungkol sa pagkatao mo na ikaw si Para. Bitiwan mo ko, nag-aagawan sila ng cellphone. Samantalang ito namang si Lucy o si Fake Para, hinahalik niya yung picture frame. Nagpapasalamat siya sa Panginoon, sabi niya, maraming salamat po Panginoon. At pinaniwala niyo na si Mamita na ako talaga si Lucy. Ito na po yung magiging sagot ng paghihirap ko. Kapag nalaman na po ito ni Darius,
malaki po yung posibilidad na makabalik na ako sa pamilya ko. Tapos eto na, sabi ni Mamita, bitawan mo ako Lucy. Hindi po pwede, hindi mo ko pwedeng pigilan. Wala kayong dapat ibang sabihin Mamita, kaya tigilan mo na to tanda. Ngayon naitulak niya si fake Lucy at napindot niya yung call. Natatawagan niya na si Darius. Ngayon hinawakan pa rin ni fake Lucy yung cellphone, nag-aagawan sila. Naitulak ni Mamita si Lucy. Tumama siya, natapilok siya doon sa may carpet. Sabi niya, aray. Sabi niya. Ngayon sabi naman ni fake para, ilang panahon na lamang at makakasama ko na rin kayo. Hintayin niyo ang pagbabalik ko. Kinakausap niya yung picture frame. Ngayon eto na, sabi ni Lucy. Ano pa ba? Ba't ba hindi niyo ako matanggap? Tinanggap na ako ng pamilya ko, sina Darius saka si Cheska. Kaya kahit ano pang sabihin niyo, wala na rin kayong magagawa. Ngayon sabi ni Mamita, hello Darius? Hello? Ngayon, inatake na si Mamita ng kanyang high blood. Mai-stroke na siya. Bigla na lang sumakit yung kanyang batok. Ayan nabitawan niya agad yung cellphone at bigla na lamang siyang natumba. Kaya nagulat si para sa kanya nasaksihan. Ayan talagang bumagsak siya. Parang wala man lang siyang pakialam sa nangyari kay Mamita. Late reaction na siya. Tapos syempre nagri-ring yung phone. Sinagot na ni Darius. Mamita, hello? Nasaan ho kayo Mamita? Pasensya na ho, hindi ko nasagot ng ayos kanina dahil nalobat ho yung cellphone ko eh. Ngayon po naka-charge na ako. Kinuha ni fake Lucy yung cellphone at kinancel yung call. Nagulat si Darius ba't biglang nawala yung linya. Kaya nangyari, pinagpatuloy pa rin ni Darius na tawagan si Mamita. Ito namang si Aling Bering, tinatawagan pa rin si Apo Berta. Sabi naman ni Isaac, o Aling Bering, sumagot na ho ba? Wala pa nga nakita mo naman na wala pa akong kausap, di ba? Baka ho kasi kinakausap po yung mga espiritu. Buti pa Isaac, bumalik ka na nga sa pwesto mo at baka bumalik na si Sir Darius. Wala kasing katao-tao sa loob kaya wala nakasaksi, maski si Cheska wala Ngayon sabi naman ni fake Lucy, Mamita, kamusta kayo? Naku, na-stroke ka nga, saglit lang, tatawag ako ng ambulansya. Nataranta na rin si Para. At dito na po nagtatapos ang review ni Rika para sa araw na to. Pakatunghayan natin bukas mga kapuso, episode 47, araw ng Martes. Tuwang-tuwa na nga si Joyce dahil tumatawag na nga si Darius. Akala nila ito na yung senyales na alam niya na ang lahat. Kaya tuwang-tuwa sila, excited sila. Ngunit isa palang bad news ang ibinalita ni Darius na nasa hospital nga itong si Mamita at na-stroke. Kasalukuyan siyang nagpapahinga at ginagamot niya sa hospital. Ngunit natataranta ngayon yung mag-inang Bilin sa kasi Para. Dahil kapag nakapagsumbong nga itong si Mamita, kapag nagising ito at nalaman na nga nilang katotohanan, mababaliwala ang lahat ng pinaghirapan nila. Kaya nakapagdesisyon itong si Belen na patayin nga itong si Mamita, tatanggalan niya ng oxygen. Naku, makakaligtas kaya si Mamita o hindi? Yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapuso at dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stone in Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.